Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinyon, koro-koro at sa mga obserbasyon natin sa mga nangyayari dito sa ating bansa. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa PhilHealth. Alam niyo ang PhilHealth, siya po ang nagmamanage itong batas na inaprubahan noong 2019. Ito po yung Universal Health Care na nagsasaad na lahat ng tao po ay covered ng PhilHealth. At itong mga kapatid natin na mahihirap ay dapat po mabigyan sila ng libre na asikaso or libre na walang bayad sa mga ah, ah, hospital bills, mga consultation at saka lahat-lahat ng bagay tungkol sa pagkasakit at pagkaka-accept sa mga hospital. Yun po ang naipasa nung panahon ni former President Rodrigo Duterte at inaprubahan po ito at naging batas. Ngayon, pag ikaw ay namamasukan sa pribado at sa gobyerno, merong kinakaltas na percentage yan. Ang pagkaalam ko is 2.75% sa sweldo mo. Kinakaltas yan na contribution sa PhilHealth na kung sakali magkakaroon ka ng sakit or aksidente o kinakailangan mo ng medical bills or pagbabayad ng medical bills at saka kung ano-ano man na konektado sa pagkakahospital, eh bahala na po yung PhilHealth na magbayad at wala kang babayaran. So ganun po, wala na pong kinakailangan na co-payment na sinasabi. Ganon din sa pag na-accept ka sa pribadong hospital, ganon din ang patakaran diyan. Basta PhilHealth member ka, wala kang babayaran. Pero kami, mga retirado, mga senior citizen, covered din po kami ng mga LGUs dahil ang mga senior citizen po, ang LGU, meron silang mga city hospital at sila po ay libre din. Libre, libre. Dahil covered sila ng LGU as senior citizen. At kami mga retirado, meron kami pong mga sariling mga medical center like Veterans Hospital. Libre po kami doon. Lahat ng bagay, kung kinakailangan mong surgery, kinakailangan mong magpakonsulta, libre po lahat. Eh ako, nagpupunta ako sa Philippine Army Medical Center. Libre ako doon. Lahat-lahat, mga blood test, kung ano-ano man dyan. Pero minsan lang ako nagbayad, yung MRI na importante kasi lahat naman nagbabayad doon. At mas mura kaysa magbabayad ka sa sa labas. Kasi itong MRI po bagong equipment po 'yan at binili po ng Philippine Army at medyo binabawi yung ginastos diyan kaya okay lang, walang problema 'yan. So, consultation fee, yung doctor's fee, lahat-lahat wala 'yan, libre lahat 'yan. So, yun po yung PhilHealth, malaking bagay po na may tutulong sa ating mga kababayan, ating mga kapatid at saka lahat na nandito sa ating bansa. Ganon din sa mga ibang bansa, meron din silang tinatawag na universal healthcare kahit saan lugar. Pero alam niyo, nung pumunta ako sa New Zealand, alam niyo, nagbabayad lang sila ng $5 a year sa isang citizen. At lahat-lahat niya. Kung meron kang cancer, meron kang transplant ng puso, libre lahat yan sa mga ibang lugar, sa mga bansa. Ang, ang nakausap ko kasi nung nagpunta ako sa New Zealand, kinausap ko yung mga Pilipino nandoon at nasabi nila dito tungkol sa universal healthcare nila. Pati na rin sa Japan at sa mga ibang nasyon o bansa na medyo advanced, pati na rin sa Amerika. Ganon sila ka-advance po. Kayo,
tayo, sumusunod din tayo sa universal healthcare at unti-unting nakukuha din natin yung libre na libre sa pag-hospital at saka mga konsultasyon. Alam niyo, lately lang, may pagbabago na naman ang liderato ng PhilHealth. Kasi noong 3 days or 4 days ago, nagkaroon ng bagong PhilHealth director na naman. Yung dati kasi, ang itinilaga doon, ang pagkaalam ko, certain Emmanuel Mercado. At siya po ay nag-resign this week. At tinanong ng mga media si President Bongbong Marcos kung bakit napalitan siya. At ang sinabi ni Presidente Bongbong ay nag-resign po yung dating PhilHealth General or Director dahil hindi niya po kaya ang politiko daw, masyado daw politiko. Kasi maalala ko nung last year, nagkaroon po ng Senate hearing tungkol dito sa pera ng PhilHealth na kinuha ng gobyerno natin, yung treasury natin. Umaabot ng 60 billion pesos. So nagtataka yung mga tao, bakit yung PhilHealth na para sa mga tao dapat na pang tostos sa gastos, kinukuha ng gobyerno. At meron pang dagdag pa na almost 30 billion pesos. So, inibitahan yung direktor ng PhilHealth para i-explain kung bakit ganon. At napag-alaman na maraming mga hindi masagot yung administrator at medyo nagkaroon po ng hindi magandang sagutan ni Senator Jinggoy Estrada at saka yung administrator. Palagi ko mula noon medyo nagkaroon ng problema yung administrator at ito na nga, nag-resign siya at ang dahilan niya kung bakit siya nag-resign ay dahil hindi niya kaya ang politics or politiko dahil galing po siya sa private sector sa mga government-controlled corporations. At saka nung hindi naman siya doktor, so administrator lang siya, pero yun na nga nangyari. Parang lumalabas na marami siyang mga katanungan ng mga senado or senador na hindi niya masagot at ang nagbigay siya ng sagot na kulang pa raw yung 2 taon na pagiging administrator niya para malaman niya ang mga pasikot-sikot sa PhilHealth. Kalukuhan naman yun. Kung ikaw ang tinalaga na PhilHealth, kaagad, in a few days or 2 or 3 days, dapat alam mo na yung mga problema at pasikot-sikot ng PhilHealth. Di ba? Di ba ganon? So, ngayon, meron tayong bagong PhilHealth Director at siya po ay isang doktor. Hopefully, siya si Dr. Mercado at siya po ay tinalaga ng ating Pangulo noong I think 3 or 4 days ago. So bago na po ang ating PhilHealth Director at sana po ay matutupad po itong pag-manage at pag-implement nitong universal healthcare natin at hindi na kinukuha ng pera o reserve ng PhilHealth para kukunin ng gobyerno. Pero sa totoo lang, ang sabi nila is, sabi ni Presidente, marami yung reserve ng PhilHealth amounting to hundreds of billions of pesos. Kaya yun na nga. Pero meron din nagsabi kahapon na sinasabi na doon sa investigasyon or hearing sa Supreme Court dahil merong kaso po ngayon doon para alamin kung legal po yung pagtra-transfer ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth sa National Treasury natin na 60 billion. At ito ngayon dinidinig, parang sinabi ng isang Associate Justice ng Supreme Court ay halos bankrupt na yung PhilHealth. Hindi natin alam kung totoo ito at malalaman natin kung ano ang resulta itong kaso na final sa Supreme Court. So,
Sa akin lang naman, hindi ako maniniwala na bankrupt yung PhilHealth dahil marami pong pera ang PhilHealth. Alam niyo, isa pang balita na nalaman ko is, ito palang kinukuha ng gobyerno ay nag-earn po ng interest. So, ibig sabihin, parang yung kinuha ng gobyerno na 60 billion galing sa PhilHealth ay nag-earn po ng interest habang nasa gobyerno. So, ibig sabihin, yung gobyerno po ay isang bangko na nagbibigay ng interest. Sana itong interest na ito pupunta rin sa pera ng PhilHealth at hindi pumupunta sa mga, alam nyo na, ang ibig kong sabihin, hindi natin nalalaman kung saan pumupunta yung interest na yan. Alalahanin nyo, kung ang interest mo sa 1 billion 1% sa isang taon, malaki yan. Diba? So, kung 60 billion, kung sabihin mong mga 1% lang yan per year, ang babayad ng gobyerno, millions na po yun. So, yun lang muna ang balita ko sa inyo. Bahala na kayong mag-isip, bahala na kayong mag-research kung tungkol dito sa ginagawa ng gobyerno sa ating PhilHealth. Na sana ay tayo ay matustusan ng ating kinakailangan sa ating kalusugan. Kung sakali man may mangyari sa atin, mapunta tayo sa hospital at kinakailangan na ng konsultasyon, ay dapat lahat po ito ay libre at sagot po ng PhilHealth. So yun lang po ang balita ko ngayong gabi at salamat po at bye-bye.